So sabi dito guys, diretso pa rin daw yung Yokohama Landmark Tower. And kita nyo naman guys yung outfit natin. Guys, grabe, nasa likod na natin yung Landmark Tower. Ayan na. So may mga kainan for sure. Mga restaurants and offices ata yung nasa taas. Tignan nyo guys, so 16 minutes na lakad going to Red Brick Warehouse. Ayan pa. Sana yun? Oh, medyo malayo-layo pa guys. Tamang lakad-lakad lang dito sa Yokohama. Mahal. Grabe. Oh, mahal guys, oh. 17,600 yan. Ito yung in-order natin, number 1. Oh. Thank you. Oh. Arigato. Hello everyone, this is Lost Furukawa and welcome back again to another Tokyo vlog. And for today's vlog guys, ay pupunta na tayo ngayon sa Yokohama. So ang target na pupuntahan ko is Yokohama Landmark tsaka yung Red Brick Warehouse. So medyo maingay sa kasi ayan, so lumampas na yung train guys. So bago pala lahat, subscribe muna kayo sa channel ko. Tulungan nyo naman ako na ma-reach ang 10k subscribers para makapag-giveaway na tayo ng GoPro Hero camera. And para sa mga bago nga pala sa channel ko, ako nga pala isang travel vlogger and gumagawa ako ng mga travel guides, both local or international. Kaya sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na. So ngayon, pasakay na ako ng train guys dito sa may Mutsuyoshi Station. Around lang dito sa Kawasaki City. So ito yung kasi yung daan papunta sa Yokohama. So ito na yung the best way para makapunta dun. So ito na ata yung train. Here comes the train! So medyo yung onti yung tao dito guys sa train. Kaya makakapag-vlog tayo kahit pa paano. Pero dapat quiet lang kasi bawal maingay dito sa train. So I'm excited na to explore Yokohama guys. Finally guys, nakaupo na rin tayo kasi hindi masyado maraming tao dito sa nasakyan natin. Ano nga bang line ito? Nakalimutan ko kung anong line, basta TY yung line niya. Tapos tayo ay nasa bandang dulo pa yung destination natin. So vlog lang muna tayo dito. And isa talaga sa masabi ko guys dito sa Japan, sobrang solid ng mga bahay guys. As in pinakita ko naman sa clips, di ba? As in kailangan ko talaga siya makuhaan. Alam niyo yung feeling na yun, kailangan yung videohan para syempre makita nyo rin kung ano yung nakikita ko dito. So nandito na tayo ngayon sa Minato Mirai Station and the exit tayo sa exit 6. Magkakalapit lang naman tong sa Yokohama guys. So I'm very excited na siguro sa Landmark Tower hindi na tayo papasok sa loob pero picture taking din tayo. So explore din natin yung nasa labas ng Landmark Tower. Grabe guys, nakita nyo naman sa clip, diba? Sobrang taas ng escalator nila. Oh, sige. Kanan lang daw tayo. Sinecheck ko kasi yung signs papunta sa Landmark Tower. Siyempre, picture taking talaga yung kailangan natin. And I'm excited na kasi nandito na tayo sa Yokohama. Wow. Dahil mga pasalubong shops din dito, tsaka more on cosmetics din. So sabi dito guys, diretso pa rin daw yung Yokohama Landmark Tower. And kita nyo naman guys yung outfit natin. So this one guys, yung top coat, I bought this from Aoki, diba? Sa kagabi nating vlog regarding dun sa Akihabara. Medyo malamig kasi dito guys, kaya kailangan talaga meron tayong top coat din. Ito na ata yun eh.
Ayan, may Lawson dito sa tabi. Landmark Plaza. Baka naman nandito na sa taas. Ang daming restaurant eh. Oh, may mga kainan din dito. Meron ding Bottiju. Feeling ko nasa loob na tayo ng Landmark Tower. Feeling ko kailangan natin lumabas. Kasi ito na ata yung landmark mismo. Guys, grabe. Nasa likod na natin yung Landmark Tower. Ayan na siya, guys. So may mga kainan and for sure mga restaurants and offices ata yung nasa taas. So hindi na natin papasukin yan, guys. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako kasi malakas ang hangin. Pero proven and tested, guys, na itong si Yokohama Landmark Tower, grabe, napakaganda, guys. So proven and tested pala, guys, na ano nalilito na ako sasabihin ko, guys. Proven and tested pala, guys, na itong camera natin is mahina kapag malakas yung hangin. So hindi ko alam kung naririnig nyo ako ngayon, pero nilalakasan ko na lang boses ko. So dito, ayan na, actually may picture taking lang talaga tayo dyan, guys, kasi hindi tayo papasok na. Tapos dito, guys, parang may ruins, oh. Ayan, oh. Ang daming mga turista din sa baba. Parang may mga store dun sa baba. So dito tayo baba, guys. So may mga ano rin, tourist din sa baba, guys. Tignan kaya natin. Take natin yung stairs. Saan yung pinakamalapit na stairs? Dito tayo. Welcome to Yokohama! So dito, guys, merong Pancake Food and Bar. And may Hard Rock Cafe din. And dito tayo bababa. Diyan. Ito may malaking building pa nga. Ayan, delikado, guys. So when it rains, please be careful. Ayan, pupunta tayo sa baba. Parang hindi ko to nakikita sa mga vlogs, no? Guys, puntahan nyo to, sa Yokohama Landmark Tower lang siya located. Para siyang barko, nga. Parang dinesign as barko, guys. So tignan nyo yung form. Galing, oh. Nasa paanan lang siya, guys, ng Yokohama Landmark Tower. Ayan, dito walang hangin, guys. Mas maririnig nyo ako. Sa taas meron eh. Baka hindi nyo ako masyado marinig kanina habang nagsasalita. Wow. Anong meron sa mga gilid-gilid? Mga stores and restaurants din. Wow. Ang ganda, guys. Tingnan nyo kung gaano kataas yung Landmark Tower. Ayan, tignan nyo, guys, yung buhok ko gulo-gulo na. Ibig sabihin sobrang lakas ng hangin dito sa baba ng Yokohama Landmark Tower. So gumilid lang ako dito kasi walang masyadong hangin dito. Pero magpe-picture taking na lang muna tayo, guys, and lilipat na tayo sa Red Brick Warehouse. Kasi pics lang talaga yung habol ko dito sa Landmark Tower. So sa Red Brick, check natin kung ano nga ba yung makikita dun kasi hindi ko pa siya na-explore. A few moments later. So nakapag-picture taking na tayo, guys, and pwede na yon for me. Ang hirap, guys, kumuha kapag wala kang kasama rin. And ang hirap umanggulo. So bahala na si Batman sa mga pictures natin. So tara na, punta na tayo sa Red Brick Warehouse. Grabe, no? Anong oras pa lang pero magagabi na dito sa Japan. Sayonara, Yokohama Landmark Tower. So madadaanan pala natin itong Yokohama Cosmo World. Ganda dito sa Yokohama, guys, oh. Tignan nyo naman, oh, nagagandahang mga buildings. Tignan nyo, guys, oh, 16 minutes na lakad going to Red Brick Warehouse. Ayan pa. Sana yun? Oh, medyo malayo-layo pa, guys. Tamang lakad-lakad lang dito sa Yokohama. Tignan nyo, guys, oh, ang gaganda ng mga puno dito. Kulay pula pa rin. Ano ba yun? Autumn pa rin, guys. Kahit winter na, no, may mga autumn trees pa rin. So madadaanan din pala natin, guys, ang Cup Noodles Museum. Kaso, guys, make sure na hindi Tuesday ibubok kasi sarado ang Cup Noodles. And also lagi punuan, guys. Alam ko tuwing Tuesday talaga sarado tong Cup Noodles. Tsaka yung Gundam Factory. Pero anyways, makikita pa rin naman natin si Gundam. So grabe, no? Nasa likod natin yung Cosmo World ng Yokohama. Ang ganda rin ng Ferris wheel dito, guys. Yan, no? Welcome to Yokohama! Ang ganda, guys, oh. So dahil nakalampas na tayo ng bridge, ulitin ko lang yung sinabi ko nga kanina.
na si Cup Noodles Museum ay closed for maintenance every Tuesday. So, make sure na i-take note nyo yun para ma-delete nyo sa itinerary nyo kung sakaling Tuesday yung Yokohama date nyo. And kagaya sa akin ngayon, since Tuesday, nakasarado ito. So, ang kapalit ng Cup Noodles is yung Yokohama Landmark Tower na lang and also itong Red Brick Warehouse. Magkakalapit lang naman tong mga to guys. So ayun guys, si Cup Noodles Museum. And ito meron ditong World Porters na mall. Ano yun? Parang car company yun. Tapos yun na ata yung Red Brick Warehouse. Yung katabi ng Cup Noodles, tama ba? Ah hindi, malayo pa pala guys. Medyo dun pa sa dulo. Sige, sabay lang tayo dito sa bugso ng tao. So nandito guys yung kanilang roller coaster and Ferris wheel, oh. Cosmo World. So aakyat tayo sa kanilang circle walk para makatawid doon sa Red Brick Warehouse. Ayan, oh. Nakaturo naman kung ano yung mga mapupuntahan. Sa wakas guys, malapit na tayo sa Yokohama Red Brick Warehouse. Grabe, nakakapagod na lakaran. Ready nyo talaga yung mga paa nyo dito. And guys, finally, nandito na tayo ngayon sa Red Brick Warehouse. Wow. Mukhang maraming lakaran na naman. So sana naka-aircon sa loob. Ano? Ayan, oh. Daming turista din guys. Ano itong mga nasa gilid nila? Parang night market din. So guys, dahil na tayo mag picture taking. And pupuntahan natin itong crowd na to. Kasi meron pala ditong illumination garden and napakaraming tao dito. Ano pang meron? Dito lang siya guys sa gilid ng Red Brick Warehouse. So iniisip ko kung papasok pa ba tayo dyan sa Red Brick Warehouse guys. Pero actually ito yung pinaka gusto kong makuhaan talaga kasi ang ganda guys. Tignan nyo naman, no. Worth it talaga for picture taking ito. Oh! Christmas market. Oh, sabi ko sa inyo guys, Christmas bazaar. Oh, there's a lot of food. Oh, this is the illumination garden guys. Ang ganda. Grabe. Oh, there's a lot of designs. Oh, what's this? Oh, yung pila guys is sa Christmas market. Oh, so baka hindi na tayo papasok dyan guys kasi mahaba yung pila. Dito na lang tayo guys sa Red Brick nga. Sige, check na natin guys kasi sayang din naman Doon tayo pupunta ulit sa pinaka main entrance. Guys, super namamangha ako dito sa Yokohama. Lalo na dito sa may Red Brick Warehouse. Ang dami nilang paandar. Wow. Grabe, bihira lang to guys. Tignan nyo naman, oh. Grabe yung view na nakikita ko ngayon. Kanina ko pa pinapakita yan sa inyo kasi napakaganda. Ayan, nakapasok na tayo guys dito sa Red Brick Warehouse. Oh, parang market din siya guys. Magkano kaya? Wala namang mga price. Tignan nga natin to. Oh, 5,940 yen. Ito yung ano natin, sombrero. Magkano kaya to? Sombrero nila. Oh, 6,600 yen. Ano pang meron dito guys? Oh, mga Christmas. Oh, koi. Oh, mga wallet. Oh,
Ito lalagyan ng susi guys. Oh. Hala, ang dami. Ito mga bags. Tignan na natin kung magkano yung mga bags dito. Tax free kasi. Kano kaya? Oh, walang mga presyo eh. Kano kaya? Oh, walang price. Oh, mahal guys. Oh, 17,600 yen. Made in Japan. Grabe, oh, mahal oh. Ito nga wallet, 3,740 yen. Oh. Ano kaya pwedeng pampasalubong mo? Oh, may mga cake din sila dito. Oh, sarap oh. Tapos ito mga gelato ata. Ito, ano pa meron dito? Isang malaking pahaba to guys eh. Ito mga goods din. Ay, meron sa dulo nito guys. Oh, may food court. Oh. Meron ditong Nene Chicken tsaka Gigi Migo. Oh, Korean restaurant. Oh, Korean foods. Tapos burger. Oh, mga kainan na dito guys. Ayan, no, hindi ko na mabasa yung mga pangalan eh. Ito mga coffee tsaka waffle. I think wala na sa dulo. Tapos na yun. Akit na tayo sa second floor nila. Teka lang, CR lang tayo guys. So dito sa second floor guys, mga crafts. Ang daming magandang wallet oh. Dito na ba natin bilhan sila mama? Grabe. Magkano kaya isa? 9,680 yen guys. Libo kasi kapag kinonvert sa peso eh. Ganito ba talaga pag gawang Japan ginto? Grabe. Itong mga wallet. Magkano? Honey butter stick. Cake. Ito. Yokohama caramel. Oh, may maple guys oh. Pampasalubong. Oh, mga damit dito guys. Hindi ko na alam kung saan ako titingin. Grabe, ang daming pwedeng mabili. Magkano to? Tingnan nyo oh. 14,800 yen. Ang daming mga damit-damit dito guys. Kaso lahat pang ano no, Japan outfit. Syempre nasa Japan ka eh. Ito yung mga Sherpa nila na jacket so. Oh, magkano? Check na natin. Magkano presyuhan nito. Hindi ko makita yung presyo. Oh, ito sample. Oh, 4,900 yen. Oh, pang gift. Boxer. Ang cute to, mga strawberry. Guys, store full of strawberries. Ito mga crafts din. Mga pang Christmas gifts. Magkano tong panyo? 770 yen. Oh, Christmas. So cute to. Oh, ito mga scarf. Magkano kaya sapatos niya? Oh, pang women's eh. Oh, oh, top coat. Wow. Ito mga panglalaki guys. Magkano naman isang sapatos? 29,800 yen. Tapos na tayo sa second floor. Tapos na to. Ang mga to
Oh, mga accessories din. Oh, ito mga bag din oh. Payong. Magkano itong mga bag na to? 17,380 yen. Grabe, bakit ang mamahal? Ito mga bag oh. Magkano to? 11,880. Guys, dito sa third floor ng Red Brick Warehouse, para mga luxury restaurants, kasi ang mahal na mga pagkain nila. Hindi ko nalilibutin to guys kasi wala na masyadong makita dito. Mga restaurants na lang, and nakakahiya mag-explore lalo na kung wala naman tayo pambili. So baba na tayo guys, and pupunta na tayo sa Gundam Factory. So yun yung next natin pupuntahan. So alam kong close siya guys. Oo, close nga kasi Tuesday. Pero syempre papapicture pa rin tayo sa Gundam, baka may ilaw eh, baka sakali lang. Wala naman masama ako magte-take ng risk, di ba? So guys, false alarm kasi hindi talaga tayo pwede makapasok sa Gundam Factory. So ngayon naglalakad na ako papunta dito sa Yokohama, Chinatown. So dito na rin tayo magdi-dinner guys. And balita ko guys, napakaraming masasarap na food din dito sa kanilang Chinatown. And isa ata ito sa largest Chinatown sa Southeast Asia. Yun yung nabasa ko guys. So I'm excited na to explore the Yokohama Chinatown. At least ito open na open 24 hours talaga. And maraming foods. So food trip ulit guys dito sa Yokohama. Let's go! Welcome to Yokohama Chinatown. So tatawid na lang tayo guys dito. And dire-diretso na tayo. Oh, parang isang ano to, diretso rin no, parang yung sa santo sa Kuala Lumpur guys, yung Chinatown din nila. So isang pahilera siguro yan ng mga stores. So let's see, grabe napakalamig na dito guys sa Yokohama. Tingnan nyo naman yung nakikita ko ngayon guys, diba napakaganda nitong Yokohama. So yun nga lang guys, syempre ready kayo sa sapatos niyo kasi panailakad yung gagawin nyo dito. And also dapat guys aware kayo na may bus din dito para hindi kayo maglakad-lakad na lang. So ako kasi mali ko, naglakad-lakad ako kaya pagod na pagod ako eh. So dapat i-take nyo yung bus para malibot nyo tong Yokohama nang hindi napapagod syempre. Guys, kanina ko pa to nakikita tong Cafe Veloce. Tama ba? Veloce or Veloce? Kayo na bahala guys. Ayan, dito pa lang meron ng information center. Akala ko foods. China feels talaga guys. Chinatown nga eh. Oh, food trip. Guys, sa dami ng pagpipilian. Hindi ko alam tuloy kakainin ko. Ano dito? Hindi ako familiar sa mga foods. Oh. Ano to? Oh, ito pinipilahan guys. Ano ba to? Oh. Ano to? Oh.
Magkano siya? Walang nakasulat. Oh, ito pinipilahan guys. So try nga natin to. Tignan natin kung magkano. Itong 4 piece. Oh, number 1. Ito yung in-order natin, number 1. Oh. Thank you. Oh. Arigato. Ito yung ano, vinegar. Lagyan natin. Oh, chopsticks. Oh, sorry. So, saan tayo pwede kumain? Pwede ba sa taas or dito lang? Teka nga, guys, dahil wala na naman tayo makainan, so dito lang tayo sa mismong gitna ng street, oh. May mga patungan naman dito kahit papano. Try nga natin to. Hirap ng buhay kapag solo traveler no? Ito no? Lasang dumpling naman siya guys. Pero ba't ganun, di ganun kalasa yung dumpling nila. Tapos ang crunchy guys nito oh. For me mas malasa pa rin guys yung anong tawag dito, yung Xiaolong Bao dun sa Din Tai Fung. Favorite ko talaga guys dun. Kaysa dito kasi medyo ano siya, bland yung lasa, parang hindi siya ganun kalasa compared dun sa Din Tai Fung. So baka ganun talaga yung lasa nito. May sabaw kasi guys. Medyo nasa-stress ako sa pagkain. May sabaw kasi siya. Okay, sariling sikap pa. Harapan ako sa pagkain nito. Pero okay na rin kasi gutom na rin talaga ako kakalakad dito sa Yokohama. In case na nagugutom kayo, try nyo rin to kasi pinipilaan siya eh. Pero yun nga, expect nyo hindi ganun kalasa. So tuloy na tayo sa pag-explore dito sa Yokohama Chinatown. And ano pa kayang pwedeng makain? Ano na naman to guys? Pinipilahan nila. Oh, siopaw. Low strawberry. Kano kaya dito? Ay, mga kababayan. Oh, ito rin Xiaolong Bao din. Magkano kaya to? Oh. Oh. Oh, one, this one. Sige. Ha? Chicken. 650 yen. 2 minutes, okay? 2 minutes. Oh, it's okay. What is this? Strawberry? Sorry, candy. Oh, strawberry candy. 550 lang siya guys, oh. Tapos ito 650 yung Taiwan fried chicken pala. Oh, ito yung tsura niya. Oh. Ito yung mga display nila guys sa itsura ng product. So dito naman sa Japan, what you see is what you get talaga. Oh, tignan nyo guys yung nasa tapat nila, ang ganda. So ito na yung ating Taiwan fried chicken. Medyo malaki siya yung serving niya guys. Patay, maubos kaya natin to. Let's see. Okay din naman yung lasa guys. Pero yun parang garlic na
fried chicken lang. Parang may, anong tawag dito? Parang may timpla sa loob ng chicken eh. Kaya yun yung nalalasahan ko. So, ang problema lang talaga dito guys sa Chinatown, wala silang mga kainan. O, pwede dito. Pasabi ko lang ayun o. Dito siya sa may Sayuki. Pwede kumain dito. Lagi na lang walang tambayan eh. Puso talaga yung fruit candy dito, no? I mean yung itutusok lang sa barbecue stick yung mga strawberry, grapes. Arigato. Ito guys, order pa tayo ng lemon tea. Ayan, buti nandito pa yung ating kinakain. Lagi tayong panulak, no? Wala tayong, ay tama. Panulak pala guys. Lagi tayo may kinakain pero wala tayong inumin. So, ito siya. Ang cute ng design, no? Hindi ko mabasa yung shop. Basta Sayuki lang. Yun lang yung nababasa ko. Typical na lemon tea guys. Hindi ko sasabihin sobrang sarap pero typical na lemon tea. Alam niyo na yun. Parang yung mga nasa vending machine din na nabibili natin dito sa Japan. Ang dami pa nila guys, so yun yung mga menu nila. Hindi kasi siya masyado kita sa camera eh. Itong Taiwan guys na fried chicken, napakalaki ng serving. Isip ko kung paano ko ito maubos. Bili na nga tayo guys ng fruit candy guys dito sa Kiki. Ayan, number 1 fruit candy. Order tayo. Teka lang. 500 yen lang siya. Hi. 1 strawberry fruit candy. 1. Yeah. Yeah. Ayan guys, so hi. Arigato. Dami pang paninda ni ate oh. May milk tea rin siya. May mga siopaw din. Oh, may ice cream din. Grabe. Arigato. Syrup. Guys, mukhang masarap po. Let's try this strawberry fruit candy with syrup. So ito yung best seller kay ate for 500 yen. Let's see. Ay, favorite ko ang strawberry guys. Grabe, napakaraming strawberry dito sa Japan. Mula simula guys, alam nyo naman ito binibili natin, di ba? Kahit sa Asakusa kahapon, ito rin binili natin. Ang lamig niya guys. Akala ko makakagat na kagad yung strawberry. Grabe. Ang lamig. Ano talaga siya guys, kinaramelize. Paano kumakain strawberry? Sumakit tuloy yung ngipin ko guys. Pagkakagat ko, ang tigas pala sobra ng strawberry. Candy talaga siya. Ala. Grabe, for 500 yen. So, paano na tayo nito guys? Update ko kayo mamaya kung makakain na natin strawberry sa loob. Grabe. Dessert. Akala ko naman mabilis na makain. OMG. Frozen pala yun. Naskam ako niya. Grabe, natutuwa ako. Ang daming pakulo nila sa strawberry. Guys, kapag pupunta kayo ng Japan, expect nyo na napakaraming strawberry delicacies talaga. Mapa-candy yan, mapa-food, product, strawberries everywhere dito sa Tokyo.
So paano tayo bumukbang nito guys? Tagal bago kainin. Siguro abutin tayo guys ng siyam-siyam bago maubos to. Hindi ko siya makagat, masirang ngipin ko. So after almost 30 minutes guys, naubos na rin natin yung caramelized strawberry. And guys, so ang gaganda ng mga lanterns dito. Grabe, ang ganda picturean, no? Yan. Ganda guys. Grabe, ang dami pa dito. Simula pa lang yan. Ayos ah. Oh, may 1980 din sila dito. Ah, ito buffet. Bakit kasi walang mga English translation eh, no? Yan, ang dami pa. Oh. Pero hindi ganun katao, no? Ayan, no? Ang dami pa dito. Halos pare-pareho naman din yung tinitinda. So ang next plan ko now guys is pabalik na ako sa bus station, going to the station na train sa Minatomira ba yun. So magbabas lang tayo kasi I think wala atang train dito, pero search ko na rin guys, if merong train edi mas mabuti. So I think dito na natin i-end guys yung Yokohama vlog natin, and sana ay nag-enjoy guys sa ating food trip and also sa pag-tour dito sa Yokohama kahit wala yung Gundam. So sayang no guys kasi close yung Gundam, so wala tayong chance na mapuntahan yun. And also yung Yamashita Park guys, kanina napuntahan ko and nadaanan ko kasi hindi ko na vlinag. Alam nyo kung bakit? Kasi napakadilim, so wala masyadong ilaw. Yung view na nakikita is yung mga lights lang sa kanilang bridge, di ba? Nakita nyo naman sa mga previous clips natin. So I think yun lang guys, i-end ko na tong Yokohama vlog ko. So kung nag-enjoy kayo sa vlog na ito, don't forget to follow me on the Facebook page and Instagram at Lost Furukawa. And if you want to do business or sponsorship with me, you can email me at lostfurukawa19@gmail.com. And guys, don't forget to hit like, subscribe, and notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ko. That's it guys. I really appreciate you being here. Let's start another Tokyo vlog again in the next one. Bye. So dapat medyo maaga-aga kayo. Hanapin natin yung pang Kawaguchi ko. So dito tayo ngayon guys sa Red Line kasi nandito malapit yung ropeway. So ang binili naman natin only bus, so where to buy ropeway? So you can go there and get the ticket. Oh, okay.